yung mga namamalimos online. 'Di ba? Umpisahan natin doon sa mga namamalimos online. Naku, eto mukhang may trip sila, iba trip nila, ah. Pakinggan niyo ho ito mga kababayan, babasahin ko po ano. Parang ibinuko yung galawan nila ni Thea Tan, 'no? Sabi magdo-donate kayo, tapos hindi naman pala magsasampa ng kaso ang recipients ng donation niyo. Wala din. Or baka mag-settle lang and keep all your money na pinaghirapan yung pangkiskis ng inidoro abroad. Oh, kadalasan ho kasi yung mga nagdo-donate at yung talagang mabilis pong mauto yung mga kababayan natin na nandito po sa ibang bansa, mga bossing. 'Di ba? Magdo-donate kayo tapos hindi naman pala magsasampa ng kaso ang recipients ng donation ninyo. Saan mapupunta yun? Baka bulsa-bulsa lang, baka pang-job lang nila, no? Baka sariling, alam nyo na, sariling kapakanan nila ang makinabang, di ba? Just Monet. Or baka mag-settle lang and keep all your money na pinaghirapan yung pangkiskis ng inidoro abroad. Hindi naman lahat. Pero aminin nyo na nagpakahirap kayo, kaya dapat hindi kayo nagpapauto. Correct. No? Kailangan, naku, ang dali-dali ng mabuko ng mga ganyan eh. Ang dali-dali na hong mabuko ng mga ganyan, mga kababayan, pero nagtataka ho ako, ang dami hong uto-uto, no? Lalo na, huwag niyo sasabihin ha, hihinaan ko lang, baka malaman nila sinabi ko. Lalo na mga DDS, no? Mga uto-uto. ang dali hong mga mapaniwala niyan. Ang daming sinasabing plano na magkakaso pero busy, wala naman daw. 'Di ba? Buti na lang ako hindi nag-announce na nagkaso, nalaman na lang nung may warrant of arrest na for 7 counts at it didn't come from me, by the way. Hindi kasi ho yung mga estilo ho ng yung mga nananakot lang, yung mga hindi naman talaga magkakaso. Kakasuhan kita. Oh, yari ka. Nako, isa pang tawag mo sa akin ng ganito, ganyan. Sa korte tayo magkikita. Yung mga ganun. Hindi kasi yung mga DDS, 'di ba? Ng lilimos ho, Chris Angel, nang lilimos sila 100, 200, 1,000, 500 daw para doon sa ka-DDS nila na nakasuhan ni Torre. Di ba? Kasi nananahimik si General Torre sa kanilang bahay. Tapos magpo-post ka, nakaratay sa ospital. Delikado ang lagay. O kung sino ba namang uto-uto ang maniniwala doon, mga kababayan. Kaya lang syempre, nakakapagdulot ho iyon ng pangamba, lalong-lalo na doon sa mga kaibigan at mahal sa buhay ni General Torre. Hindi kasi marunong lumaban ng patas. Kailangan ang gagawin pa magpe-fake news. Oh. 'Di ba? Chay, ang ganda mo daw, sabi ni Lito Disan. And there are still other cyber libel cases. I'm waiting for resolution of it. Not important kung sino ang kinasuhan. Malalaman na lang kung may warrant of arrest na lalabas. The other one na kinasuhan ko, pinaalis na sa work niya at pinagmamalaki niya sa Europe. Work na pinagmamalaki niya sa Europe. She violated her company's policy by obsessing over me that she spent her working hours harassing me online. Ayan tuloy, jobless, deserve, and she still has NBI cases that I filed against her. Kasi itong mga DDS na to, mga bossing, hindi na nila alam kung ano yung pinaglalaban pa nila eh. No, sabi ni Eric Navarro, galawang DDS. Galawang Kibuloyski. Oh, sa paglilimos. Oy, si Buloyski, bukod sa donasyon, meron pa daw yun patinda ng OTAP. Diba? Oh, kapag kalalaki ka, tinda OTAP. Kapag ka above ka, ano po yung above? Babae. Pag above ka, nako, masahe. Yun yung kay Buloyski daw ho. Di umano. Ayon po doon sa mga humarap at tumayo, nanindigan
laban kay Kibuloy, mga bossing. Palmolive, sabi nga ni Chi ng Cereza Force. Oh, the other name na kinasuhan ko, pinaalis ng work. Yan dapat kasi. Kung magkakaso ka, dapat motivated. Hindi yung more on announcement na magkakaso. Tingnan nyo ho ako. Di ba? Gaganil-ganito lang tayo pero nakapagsampa na kami ng kaso doon sa RAC. Oh, yan, may pangalan ha, doon sa RAC. Hindi, sinampahan naman talaga namin ng kaso yung RAC diyan sa Taytay. Oh, mare-receive nyo na lang yung patawag sa inyo. Maybe next week, 2 weeks, or 3 weeks. Oh, hindi kagaya nung iba, yung mga didis, kakasuhan namin kayo, ganito, ganyan. Ako, pag tinatawag lang ganito, si Tatay Digaw, kakasuhan ka. Utot nyo, konti na lang ang naniniwala sa ganyan. No? Eh yan, talagang kinasuhan ni General Torre. Kaya ngayon, ho, pabalik-balik ng Cebu at Maynila. Oh, ubos na daw budget, pamasahe pa, pamasahe pa lang yan. Pamasahe pa lang yan, ha? Oh, yan dapat kasi magkakaso ka, dapat motivated, hindi yung more on announcement na magkakaso tapos manghihingi ng donation. Tapos kahit complaint affidavit, di pa nagawa dahil busy pero nakalikom ng pera. The next thing you know, naglalamyerda na abroad. Nako po, ang saklap na yung pera mo ay ayun, ano? Uy, ang dami nating na-donate. Mamasyal tayo. No? Eh, kala ko pang kaso to. Ay, hayaan mo na yun. Busy tayo. No? Hayaan mo na yun. Problema na nila yun. Oh. Wag naman sana, kawawa naman yung nakasuhan. No? Mukhang hindi ako nakakarinig na kasama sa laban yung dating Pangulong Duterte at yung pamilya ng dating Pangulong Duterte. Parang nakikita ko doon sa post niya, laban niya lang yun. Sa bagay, kung iisipin mo nga naman, 150 million na ang binabayaran ng pamilya Duterte doon kay Koopman, buwan-buwan. No? Tapos eto pa, may 16 na may 16 pa ho na mga lawyer na babayaran din po. Ang alam ko, nakita ko, nabasa ko, 40 million daw po ang acceptance fee niyan. Kumbaga, para tanggapin lang yung kaso, mga bossing. Di ko lang sure kung kada isang lawyer is 40 million, mga kababayan. Ang dami na. Siguro, ang dami na namin problema no? Baka maubos yung 51 million, billion. Hindi, kasi kung kukumputin nyo ho, mga bossing, kay Koopman pa lang, 7 buwan, 1.50 billion na ho, mga kababayan. Paano? 1 billion and 50 million na po ang mauubos kay Koopman sa loob ng 7 buwan. Pag dinoble nyo ho yun, 1 taon at 2 buwan, 2.1 billion ho, mga kababayan. Kay Koopman pa lang ho yun. Kung aabot ng 10 taon, mga bossing, kung aabot ng 10 taon yung paglilitis, magkano na yun? 21 billion, mga bossing. May tira pa. May tira pa. Ano?